Minsan mo'y itinakala naming mahina at makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan. Iyong tunga, kaming nananambita. At ang lupang iyong pinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa amin kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinagdihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" Natakot po ako nang marinig kong kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas, ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ng awa, ang gawain ay dakila. Mawid sa Diyos ng awa, ang gawain ay dakila. Umawit ng bagong at sa ponay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yung hangad na tagumpay. Mawid sa Diyos ng awa, ang gawain ay dakila. Ang tagumpay niyang siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay. Nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel,
lubos niyang tinupad. Awit sa Diyos na algawa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang tunay mong galak, napurihin sa pag-awit. Awit sa Diyos na algawa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang-una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At maligayang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birheng Maria o sa mahal na Birheng Maria. Lilinawin ko lang po, no? Hindi natin ipinagdiriwang ngayon ang kanyang paglilihi. Bagaman ang narinig nating kwento sa Ebanghelyo, siya po ay maglilihi na. Pero ang atin pong katisismo, ang turo ng simbahan, isa sa mga dogma na ipinahayag ng simbahan na dapat nating panghawakan, dapat nating paniwalaan at panampalatayanan, si Maria, nung siya ay ipinaglilihi, palang doon sa tiyan ng kanyang inang si Santa Ana, siya po ay pinuspos na ng biyaya ng Espiritu Santo. Maganda po yung nabasa kong isang homily, no, ng isang pari. Si Maria ay minahal ng Diyos, hindi ginamit ng Diyos. Dahil sabi, no, sa panahon natin ngayon, marami ang ginagamit, pero hindi minamahal. Minahal muna si Maria at hinayaan niyang gamitin siya ng Diyos bilang ganti, no, sa pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa atin. Magandang tanungin, no? Minamahal mo ba ako o gagamitin mo lang ako? Asan ba tayo dyan? So, yun po yung ating dogma. Malinaw po ba? Ang Immaculate Conception o dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Si Maria ang ipinaglilihi bilang bahagi ng paghahanda para sa kaligtasan na ihahandog ng Diyos sa mga tao. Dahil sa simula pa lang ay sumuway na ang tao, kung saan narinig natin ang kwento sa unang pagbasa
na ang pagsuway ng tao ay nagdulot ng malaking kasalanan sa buong sanlibutan. Pero dahil nga inihanda si Maria, dahil kailangan na ang paglalagyan, ang magiging luklukan ng tagapagligtas ay malinis, walang bahid, dungis, kung kaya't sinild o prinotektahan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na si Maria ay hindi madungisan ng kahit anumang kasalanan. Sabihin niyo ba unfair? Sabihin niyo ba bakit siya lang? Gusto mo ba? Although lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang tinanggap, may kanya-kanyang ibinigay ang Diyos na biyaya. Yung kay Maria, yun yung biyaya dahil siya nga ay magiging ina ng Diyos, magiging ina ng kataas-taasan. Yun sa atin, hindi ko alam, pero may kanya-kanya tayong biyayang tinanggap mula sa Diyos para sa pakikibahagi din ng kaligtasan. Crucial po yung nasa tiyan pa lang. Very crucial na ipinapadama na doon sa bata na siya ay biyaya ng Diyos. Na unti-unti ay makita niya, maunawaan niya kung ano ang magiging bahagi niya sa kaligtasan ng mundo. Kalaban natin, wala lang. Hindi tayo makakadulot ng kabutihan sa mundo. Hindi tayo ipinanganak, tandaan niyo po yan, para magdulot ng kasamaan sa mundong ito. Kaya dapat matatag, kasi andyan ang demonyo. Sa sinapupunan pa lang, binabantayan na rin tayo ng demonyo. Para paglabas natin, may paranas sa atin na pabayaan ka ng magulang mo, hindi ka mahalin ng mga tao sa paligid mo, makaranas ka ng gutom. Lahat yan gagawin ng demonyo para lamang sa umpisa pa lang, maitanim na sa utak natin na walang Diyos, hindi ka mahal ng Diyos. Kaya may mga ganito tayong nararanasan. Kung walang maggagabay sa mga bata, pagtanda niyan, anong kamumulatan? Pero kung kahit na mahirap tayo, na sinasabi natin mahirap tayo, pero matatag ang pananampalataya, talagang makikita natin yung purpose natin sa mundong ito. Sa mga kababaihan dito, hindi ko alam kung ang isa sa misyon o purpose ninyo, kung bakit kayo nandito, kung bakit kayo nagkaanak, baka kayo yung dapat na magiging ina ng barangay chairwoman, ina ng isang mayor, ina ng presidente. Pero paano mo nga ito hinubog? Nakita mo ba yun na ito ay misyon na galing sa Diyos? Kailangan pa nating magkaroon pa ng mga panibagong anak, panibagong henerasyon na baka sakali. Kasi nagdarasal tayo lagi na sana po magkaroon ng kapayapaan, sana po magkaroon ng katinuan sa paligid, sa bansa. Inibigay ba natin yung ating pagsang-ayon sa plano ng Diyos para magkaroon ng kapayapaan sa mundong ito? Ang biyaya ng Diyos, tandaan niyo po hindi laging pera. Ang biyaya ng Diyos hindi laging nakabalot sa magagandang palamuti. Ginto, pilak man yan. Huwag niyo isipin yun lang ang biyaya ng Diyos. Kung si Maria, kung tatandaan niyo ang kwento ni Maria, hindi naman siya pinanganak sa isang kilalang pamilya. Hindi sila mayaman. Kaya nga 'di ba, nung dumalaw ang Birhen ng Loreto sa atin, naintindihan natin na ito yung tahanan
naroroon yung napakasimpleng tahanan ni Maria. Maliit. Mas maliit pa dito sa simbahan natin. Hindi doon. Tandaan niyo po baka hanggang ngayon, kala niyo pinababayaan kayo ng Diyos. Kasi nga, ang biyayang nasa isipan natin, maraming pera, maraming alahas, maraming bahay, kotse. Napakarami na handog ang Diyos sa bawat isa sa atin kung imumulat mo lang ang iyong mga mata. Nawa po sa tulong at gabay ng mahal na Birhen na atin ngayon ding ipinagdiriwang at ipinagpapasalamat sa Diyos na binigay sa atin si Maria. Nawa ay mas maging matatag din tayo at lagi tayong sumagot ng yes sa Kanya pong iniaalok sa atin, sa paanyaya ng Diyos sa atin. Katulad ni Maria, siya'y alipin lamang ng Panginoon na ang dapat mangyari ay kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom, tanangamubuhay at tangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon sa tulong ng mahal na Birhen Maria ang ating mga kahilingan at mga panalangin sa Panginoon. Ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ang Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya. Sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos sa kinalulugdan upang sa anak mo siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahad kataksilan. Laang magbigay ng buong puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at tuwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anak ng mga anghel na nagsisiawit na mapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, anak.
sa pagkamatay at muling pagabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at angkal, alis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagabili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo.
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Sa iyong kandungan aking natikman ang unang pagmamahal. Kahit musmus pa, nariyan ka na, kapiling ka aking ina. Hanggang sa pagtulog ikaw ang kasama, hanggang sa buong magdamag. Ipinakelen ang butihing nanay ang kaniyang
punsong mahal. Kahit kailan, kahit saan, laman ka ng alaala. Tanging bituin sa aking langit, tanging puso sa tipi, yun ang sinisinta, Santa Maria. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariam, Birheng Mahal, na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, kasama ng magpasawalang hanggan. Amen. Mamaya pong gabi, pagkatapos ng 6 p.m. na misa, ay meron po tayong prosesyon. Sana po ay makadalo po kayo at magdala lang po ng kandila. Kung wala naman, meron pong available dito po ng ating mga scholars. Awitin natin ang Salve Regina.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang maringal na pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na birhen na siyang nabigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Dakilang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararamtan ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan, 12 bituin ang kanyang korona. Dakilang tanda